Before gunshots were fired inside the Senate, the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte were already transmitted to the upper chamber. While many condemned the incident, Duterte allies claim the chaos was part of an alleged plot to again change the Senate leadership. Nagbabantay pa rin sa batasang pambansa si Isaiah Mirafuentes ng Abante. Isaiah, ano ang reaksyon dyan doon sa gulo sa Senado? May nakakuha nga tayo ng confirmation na na-transmit ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ilang minuto lang bago magsimula ang tensyon sa Senado kagabi. Sa impormasyon na nakuha natin around 7:22 p.m. nang mai-transmit sa Senado ang articles of impeachment, mismong si Attorney Cheloy Garafil, Secretary General ng Kamara, ang nagsumite ng bulto-bultong dokumento kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Ibig sabihin, nangyari ito ilang minuto bago ang nangyaring tensyon na kung saan nga ay may nagpaputok ng baril sa Senado. Ayon sa Makabayan Block dito sa Kamara na kinabibilangan ng tatlong mambabatas ng Senate Representative Rene Co ng Kabataan Party List, Gabriela Party List Representative Zara Ilago at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Ang tanging paraan para matapos ang gulo sa Senado ay dapat sumuko na si Senator Bato de la Rosa. Sa personal na mensahe naman sa BNC, tinawag naman ito ni Manila 2nd District Congressman Roland Valeriano na isang political drama lang para maprotektahan si Senator Bato de la Rosa. At ang nangyari raw kagabi ay may tuturing na mockery of justice kasi institusyon ng Senado ang dapat na protektahan, hindi si Senator Bato. Dagdag pa niya, hindi pwedeng makakuha ng Best Picture Award ang eksena kagabi dahil hindi raw magaling na direktor ang mga nagpasimula nito. Samantala, ayon naman kay Representative Kiko Barasaga ng Cavite, nagpupuksaan raw ang Senado para mapatalsik si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang mensahe rin sa atin, nagpaputok sa Senado sa panahong nasa loob pa ang majority senators at ang plano raw ay patayin ang ilang mga senador para mapalitan ng Senate leadership. May pati nga dito sa House of Representatives ay bahagyang mahigpit din ang security measures. Nung kanina nga nung pumasok tayo, bahagya rin tayo nahirapan na pumasok sa entrance dito sa House of Representatives. Maliban dyan na maidagdag ko na rin nakatanggap na rin tayo ng mensahe kay Attorney Cheloy Garafil na siya ang Secretary General dito sa Kamara. Tinanong natin siya kasi kung nandito pa ba siya sa Kamara, nandun pa ba siya sa Senado noong mangyari ang tensyon kagabi. Ang sabi niya sa atin, andun pa sila ng mga oras na iyon at that time ay pinoproseso pa raw nila yung kanilang mga dokumentong isinumite sa Senado. At mula daw sa pwesto nila, ayon kay Attorney Garafil, ay narinig nila ang mga putukan ng baril pero hindi raw sila nagpanik. At gate niya sa atin ay sa kabila raw ng tensyon na nangyayari kagabi sa Senado ay ginawa nila ang kanilang trabaho at yun daw ang pinakamahalaga. May. Isaiah, nagkaroon ba ng pangamba ang mga mambabatas dyan sa Kamara na maaapektuhan ang impeachment? May alam mo, may ilang mamabatas rin tayo mga tinanong kung anong masasabi nila nga kaugnay sa nangyaring gulo sa Senado kahapon, kung ito ba ay patungkol sa impeachment o kung ito ba ay may kinalaman nga kay Senator De La Rosa. Ang sinasabi nila sa atin, posible na may kinalaman ito sa impeachment, pero karamihan sa kanila ang sinasabi ang pinakamalinaw raw, ang nangyari raw kahapon ay para raw protektahan si Senator De La Rosa. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa.